Patuloy ang pagpapatupad ng Oplan Goliath laban sa mga kolorum ng MMDA at LTFRB. Pero kung kahapon nasampula ng mga bus na walang prangkisa, tila naisahan naman kanina ang mga otoridad. Mukhang nag-iba raw kasi ng ruta ang mga kolorum na bus para makaiwas sa mga nanguhuli. Live mula sa Cubao sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, Friday night at alam naman natin kung ano yung sitwasyon ng traffic dito sa Metro Manila at kahit sa mga sandali pasado alas 9 na ng gabi nagpapatuloy hours sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Sa puntong ito, silipin natin ang sitwasyon sa southbound ng EDSA. Itong nasa likuran ko, makikita natin yung southbound ng EDSA. Nandito kami sa Monte de Piedad Footbridge. Sa itong pababa ng tunnel ay tuloy-tuloy naman yung daloy ng trapiko. Samantalang itong nasa kanan, yung service road, kung makikita nyo, ay patuloy yung pagbabara bahagya ng mga pabiyahe nitong southbound ng EDSA. Samantala, silipin naman natin, nandito sa kabilang panig, Jessica, maglakad tayo ng konti dito sa ilalim ng MRT. Ito naman yung pinapakita natin, ang northbound ng EDSA, kung saan tuloy-tuloy naman yung daloy ng mga ito sa northbound ng EDSA. Yun nga lang, talagang patuloy itong volume ng mga galing sa south at itong nasa kaliwa naman ay patuloy din yung pagsasakay ng mga bus at kaya bahagya nagkakaroon ng pagbabara dito sa may Service Road area. At gaya nga nung nabanggit mo kanina, Jessica, ngayong Biyernes na ito ay medyo nadagdagan yung pagsisikip ng trapiko sa pagpapatuloy nitong Oplan Goliath ng MMDA at ng LTFRB. At ang sabi ng mga ibang pasahero na nakausap natin medyo nakakadagdag daw sa abala yung pagpara sa mga bus para malaman kung kolorong ba sila o hindi. Ang karaniwang usad pagong na traffic sa EDSA lalo na tuwing Biyernes, lalo pang pinatindi kanina sa pakikipagpatintero ng mga bus sa mga tauhan ng MMDA at LTFRB. Ang mga bus na dumadaan, hinaharang bilang bahagi ng Oplan Goliath laban sa mga kolorum. Pero ang mga otoridad nabokya dahil walang nahuling kolorum. Hinala ng MMDA, umiwas na ang mga kolorum at nag-iba ng ruta. Kahapon kasi ay umabot sa 27 bus ang kanilang nahuli. Plano ngayon ng LTFRB na dagdagan ang kanilang stencil boys na silang nagko-cross-check ng mga dumadaang bus sa kanilang tala ng mga lehitimong bus. Para sasabayan natin ang stencil, para malaman natin kung totoo yung sasakyan at match doon sa plaka. Sa kabila niyan, umabot pa rin sa 4 na bus ang pinahinto dahil sa iba't ibang paglabag. Isa na riyan ang bus na ito na improvised o peke ang plate number. Ang bus namang ito na galing Samar, umabot sa White Plains area kahit hanggang Pasay lang dapat. Di tuloy na iwasang uminit ang ulo ng ilang pasahero. Yung time ng pasahero, kinakain yung oras, imbis na makakakuan na, dire-diretso, umilipat pa sa ibang bus. Abala po sa mga pasahero. Pinag-aaralan na ng MMDA at LTFRB ang pag-develop ng isang mobile app kung saan malalaman agad ng pasahero kung kolorum ba o hindi ang kanilang sinasakyang bus. Kung balak nyo namang gumimik ngayong weekend, planuhin na ang inyong dadaan ng ruta. Ilang kalsada kasi sa Quezon City at Caloocan ang isa sa ilalim sa reblocking. Sa mga motorista sa QC, iwasan ang northbound na bahagi ng Home Depot hanggang Oliveros Footbridge sa EDSA. Gayon din ang southbound lane sa EDSA mula Jack Motors hanggang Dario Bridge 1. Iwasan din ang Araneta Avenue mula sa Aurora Boulevard hanggang sa dulo ng Palanza Street. May road reblocking din sa southbound lane 4 ng EDSA Monumento Circle. Sa EDSA naman sa bahagi ng Caloocan, iwasan ang northbound lane ng General Simon Street hanggang Monumento Circle sa pagitan ng G. De Jesus at General Tirona Street. Magsisimula ang road reblocking mula alas 10 mamayang gabi hanggang alas 5 na madaling araw sa Lunes. Okay, Jessica, ang aminado naman ng MMDA at ang LTFRB na talagang bahagya nakakadagdag ng abala sa mga pasahero. Yung kailangan nila na parahin yung mga truck para malaman kung koloro mo hindi. Kaya ang payo ng MMDA, maging ng LTFRB sa mga motorista, sa mga pasahero, ay kumbaga tulungan na rin lang sila para malaman kung yung masasakyan ba nila ng mga bus
ay colorum o hindi. Ito yung mga tips na binanggit ng LTFRB. Alamin daw na unang-una dapat yung plaka kailangan dilaw kasi public vehicles ito. Pagsakay ng bus, i-check daw kung merong laminated na certificate ng LTFRB. Ito yung usually nakapost daw malapit sa driver o kaya ay nakapaskil doon sa may windshield o sa salamin ng bus. Pangatlo ay yung city buses daw particularly ay may mga markings doon sa katawan. Kumbaga doon sa body pa lang ng bus ay nakalagay na dapat kung ano yung ruta ng bus na kanilang sasakyan at para malaman nila kung yung rutang yon ay nasusunod. At pangatlo, usually daw yung mga ticket nitong mga city buses na to or maging yung mga provincial buses ay nakapaskil o nakasaad doon sa ticket kung ano ang ruta ng kanilang bus at pag nalaman nila na yung ruta ay hindi nasusunod, alinsunod dun sa nakalagay, dun sa ticket, ibig sabihin ay either out of line o kaya ay colorum yung kanilang nasakyan na bus. Jessica. Cedric, kapansin-pansin, ewan ko kung ako lang kaninang dumaan ako sa EDSA, parang mas maluwag ngayon. So, on that score, mukhang effective. Tama ba? Ikaw ba ganun din ang sense mo dito sa kampanya against colorum? Siguro, Jessica, depende kung anong location ngayon dito sa EDSA. Kung mapapansin natin, I guess, kung relative o compare dun sa mga nakaraang Friday nights, medyo maluwag-luwag nga ngayon. Pero Jessica, kanina nanggaling tayo sa Makati area, around mga 6:15 tayo umalis sa Makati area at mga bandang 7:30 o mahigit isang oras bago tayo nakarating dito sa Quezon City. At siguro tingnan natin sa mga susunod na araw kung magiging effective kasi napapansin natin iba't ibang mga schemes na yung ginagawa ng MMDA at saka ng iba pang mga authorities para maibsan itong traffic sa Metro Manila, Jessica. Okay, pero dun sa ating traffic monitoring at ganitong oras tuwing Biyernes, mabagal yung southbound at yung northbound. Pero ngayon, kung pwede nating ibalik, tignan mo, gumagalaw. So mukhang effective itong campaign laban sa mga colorum. Yun nga lang, sana hindi ito mauwi again sa Ningas Kugon hanggang dyan lang pag may kampanya lang, tapos magkakalimutan na naman tayo. Tama, Jessica, yun yung napaka-importante dyan kasi maganda talaga na nasusunod siya sa simula pero at the same time ay nasusustain o na-maintain yung ganitong mga sistema. At kung may dadagdag ko lang, Jessica, although hindi natin makita ngayon sa monitor, pero usually kapag ganitong Friday night, isang advisable na daanan para sa mga motorista, particularly yung mga magpupunta na south ay yung C5. Although may mga makakasabay sila ng mga truck, pero usually pag ganitong Friday night, based on experience din, I guess, ay tuloy-tuloy yung daloy ng trapiko, Jessica. Mas mabilis talaga ngayon. Nakailang traffic video na tayo, EDSA Orense ho ito ngayon. Kanina Ortigas, White Plains, ayan, tignan nyo, noticeable talaga na mas mabilis ngayon ang andar ng mga sasakyan at around this time. Cedric, Cedric? Tama, Jessica. Ito, yes, Jessica, babalikan natin itong southbound ng EDSA. Again, nandito tayo sa ibabaw ng Monte de Piedad, dito na footbridge. Makikita natin itong tunnel, tuloy-tuloy yung daloy ng trapiko. Dito naman sa may bandang kanan ng inyong TV screens, medyo nagkakaroon ng pagbabara yung mga sasakyan kasi meron diyang traffic light dyan sa may bandang intersection ng EDSA at Aurora. Pero makikita natin ay banayad naman yung daloy ng trapiko, Jessica. Okay, kapansin-pansin talagang mas umaandar ngayon ang mga sasakyan. Biyernes pa ngayon considering na Biyernes. Umulan ba kanina, Cedric? O hindi? Baka factor din kasi yon at saka baka walang... Yes, may mga ilang areas I think dito sa Metro Manila na umulan. Pero kanina pagdating namin dito sa Quezon City around 7:30, medyo tuyo naman yung kalsada. So siguro nakadagdag yon kung bakit tuloy-tuloy naman yung daloy ng traffic na mga sasakyan, Jessica. At gaya nga na nabanggit mo, sana ito yung simula. Every Friday or siguro kahit anong araw, makita natin na ganito naman sana na magiging maluwag yung daloy ng trapiko, Jessica. Okay, banggitin din natin na hindi araw ng sweldo ngayon at mukhang walang mga midnight sale o sale dyan sa mga mall along EDSA. So baka lahat yan nakatulong para mas lumuwag ang traffic ngayong Biyernes ng gabi sa marami sa ating mga major thoroughfares. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.